Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig at nagbabalik na naman ng inyong DJ Love na maghahatid na naman sa inyo ng panibagong nakakakilig at nakakaantig pusong istorya ng pag-ibig at pagmamahalan. Sa pagmamahal, ika nga nila, piliin mo kung sino ang sinisigaw ng iyong puso, kung saan ka tunay na masaya at nang sa huli ay hindi ka magsisi. Katulad na lamang ng kwento ng pag-ibig ng ating letter sender na itago na lang natin sa pangalang Sweetly, na nagkaroon ng pag-ibig sa isang lalaki na matagal niya nang hinahangaan, ngunit sila'y nagkalayo at muling nagtagpo. Halina't ating tunghayan ang kanilang kwento ng pag-iibigan. Ito ang Love Story Mo, Ikwento Ko. Akin ang babasahin ang kwento ng pag-ibig ng ating tagapaghatid na mensahe na si Sweetly na pinamagatang Wagas na Pag-ibig. Magandang araw, DJ Love. Ako nga po pala si Sweetly at nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng pag-ibig na aking naranasan. Sana po ay magustuhan ng mga tagapakinig at pati na rin po ninyo. Isang dapit hapon sa araw ng Biyernes, may isang lalaki ang nakatayo sa tapat ng aming bahay at tila malalim ang iniisip. Siya ay maputi, matangkad at napakagwapo. Agad akong bumaba at nang pagbukas ko ng pinto ay bumungad ang kaniyang mukha. Napabuntong hininga ako dahil konti na lang ay para niya na akong hahalikan. Nagtataka ako kung ano ang ginagawa niya rito at hindi pamilyar ang kaniyang mukha. Tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya sa bahay namin pero di ko mapigilang kiligin dahil Diyos ko, sobrang gwapo niya talaga. Wow. Ang pakay niya lang pala ay magtanong kung saan ba pwedeng makabili ng tubig. Sayang, akala ko kung ano na, muntik na ako dun na at agad akong nagpakilala sa kanya. Ako nga pala si Sweetly. Sorry, wala kaming binibentang tubig dito. Sabi ko sa kanya, ngunit bigla siyang lumakad na tila bang nagmamadali, parang inuuhaw na yata. Yun tuloy, di ko na nakuha ang pangalan niya. Pero alam ko at malakas ang kutob ko na makikita ko siya ulit. Palagay ko nga siya na yung parati kong hinihiling kay Lord. Araw ng Lunes, nagmamadali akong pumasok sa eskwelahan. Nang makapasok na ako, ay agad akong pumunta sa silid aklatan. Nang makarating ako doon, ay may nakita akong pamilyar na tao. Nilapitan ko ito at tinitigan ng mabuti at naalala ko na siya yung lalaking nagtatanong ng tubig. Gusto ko sanang kausapin, ngunit parang marami itong ginagawa kaya di ko na lang siya inabala. Maya-maya, napansin ko siya na tila di ito magkanda o gaga kung paano niya dadalhin ang napakaraming libro kaya naisip ko na tulungan ito. Nilapitan ko siya sabay sabing, "Tulungan na kita," wika ko na nakangiti. Hindi na, kaya ko naman ito, salamat na lang. Pagtanggi niya sa alok ko. Ngunit nagpumilit pa rin ako, kaya wala na siyang nagawa. Hinayaan lang niya ako. Doon ko nilakasan ang aking loob upang tanungin ang pangalan niya. Alam kong nakakahiya, pero para sa ikakatahimik ng kaluluwa ko, hala sige. Ano nga ang pangalan mo? Wika ko sa kanya na parabang malapit na kami sa isa't isa. Ako nga pala si Ivan. Sagot niya. Ang ganda ng pangalan niya kasing ganda ng mga mata niya. Simula noon, lagi na kaming magkasama sa loob ng eskwelahan hanggang sa nahulog na ako sa kanya. Sa di inaasahang pagkakataon, nadulas ako ng pagkakasabi at naamin ko ang nararamdaman ko para sa kanya. Ngunit parang wala siyang narinig at agad na iniba ang aming pinag-uusapan. Nagulat ako sa ginawa niya pero inisip ko na lang na mas maganda na iyon kaysa sa iwasan niya ako. Kinabukasan, nagtataka ako kung bakit miski anino niya ay wala. Inisip ko na lang na baka may inasikaso siyang napaka-importante. Isang linggo na ang nakalipas ngunit di pa rin pumapasok si Ivan. Mas lalo na akong nag-alala dahil halos 3 linggo na nang di siya pumapasok kaya nagtanong ako sa mga kaibigan niya pero iisa lang ang mga sagot nila sa akin. Hindi ko alam.
hanggang may isang estudyante ang lumapit sa akin at sinabi kung saan nakatira si Ivan. Agad naman ako nagpasalamat at pinuntahan ang lugar. Laking pagtataka ko nang walang sumasagot sa loob ng bahay nila. Mabuti na lang lumabas ang kapitbahay ni na Ivan. Ay, wala pong tao dyan. Sabi niya. Ganun po ba? Kung ganun po, asaan po kaya ang mga tao dito? Pagtatakang tanong ko. Sino bang hanap mo? Pagtatanong ng kapitbahay. Si Ivan po. Sagot ko sa kanya. Ivan ba kamo? Pumunta na ng Amerika, kinuha siya ng kanyang ama at balak nilang doon na manirahan. Pagsisiwalat ng kapitbahay. Para akong nabagsakan ng mundo. Umuwi ako ng bahay na naglalakad habang bumubuhos ang ulan. Basang-basa ako ng ulan kasabay ng mga luhang pumapatak sa aking mga mata. Pagdating ko ng bahay ay agad akong pumasok sa kwarto. Umiyak ng umiyak para bang katapusan na ng mundo ko. Palaging sumasagi sa isip ko ang tanong na bakit hindi siya nagpaalam? Bakit hindi niya ako sinabihan na pupunta pala siya ng Amerika? Kaya siguro hindi niya ipinapakita at ipinaparamdam sa akin ang kanyang nararamdaman kasi baka natatakot siya at hindi niya makayanang iwan ako. Lumipas ang ilang araw at wala akong ganang kumain. Hinahanap ko ang mga social media account niya pero wala akong makita at parang iniban niya ang kanyang pangalan di hindi ko alam kung paano siya makontak. Ipinagdarasal ko na lang na sana magkikita pa kami ulit at alam kong babalikan niya ako. Uuwi rin siya sa akin. Kahit sobrang sakit ang mga pangyayari ay tinanggap ko na lang at ginawa kong inspirasyon ang paglisa ni Ivan. Lumipas ang maraming taon, nakapagtapos ako ng pag-aaral at ngayon ay nagtatrabaho na sa malaking kumpanya. Kasalukuyan akong nasa simbahan upang magdasal ng taimtim sa Panginoon. Ivan, matagal na kitang hinihintay. Magparamdam ka naman sa akin. Gusto na kitang mahagkan at makausap. Ilang taon na din na hindi kita kasama. Sobrang namimiss na kita. Nangingi akong sabi nang putulin ako ng isang tawag mula sa aking likuran. Sweetly! Laking gulat ko nang makita ko si Ivan at agad ko siyang niyakap. Ivan, nagbalik ka. Ang tagal mong nawala. Nagagalak na weak ako. Patawarin mo sana ako, Sweetly, at hindi ako nagpaalam. Wika ni Ivan habang yakap-yakap niya ako. Bumitaw sa pagkakayakap si Ivan at sinabing, Patawad kung naging duwag ako, kung natakot ako. Gusto kita mula pa noong una kitang masilayan at nung nagkita tayo sa paaralan at sa hanggang na-develop na ako sa iyo. Pero pinipigilan ko lang ang sarili ko dahil alam kong kukunin ako ng papa ko at sa Amerika ako pag-aaralin kaya pinipilit kong ayaw mahulog sa iyo dahil mas masakit kung tuluyan akong nahulog at iiwan ka lang sa ere. Paliwanag ni Ivan na nangingiyak-ngiyak. Hindi na ako nag-antubili pa at agad ko siyang hinalikan. Huwag ka nang magpaliwanag. Ang importante, andito ka na. Huwag mo na akong iwan, ha? Hindi ko maipinta ang aking mukha sa sayang nararamdaman. Para bang nasa teleserye ako at ako ang bida. Nagulat ako nang biglang lumuhod si Ivan. Will you be my girlfriend? Tanong niya sa akin. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at sinabi kong, Oo, sinasagot kita. naiiyak ako at niyakap ko si Ivan. Hindi ko lubusang maisip. Hindi ako nagkamali ng desisyon na hintayin ang pinakamamahal kong lalaki. Sa paglipas ng matagal na panahon, ang mga landas namin ay nagtagpo. Ngunit sa kabila ng mga taon na lumipas, ang aming nararamdaman para sa isa't isa ay hindi nawala. Pinili naming magsama at ipagpatuloy ang aming pagmamahalan. Ang aming muling pagtatagpo ay nagbigay daan sa isang mas maligayang wakas na sa kabila ng lahat, napagtanto namin na ang tunay na pag-ibig ay maaaring maghintay at magpatuloy. At dyan lang po nagtatapos DJ Love Love. Sobrang ganda ng storya nila. Sobrang ganda ng kwento ni Sweetie. Sa mga nakikinig, hintayin mo. Huwag mong palitan. Hintayin mo ang para sa iyo. Kapag ikaw ay marunong maghintay, tsak na kayo ang magkakatuluyan. At dyan lang nagtatapos ang kwento ni Sweetie. Sa uulitin, paalam.
Sa aking kamay, handang ibigay ang lahat ng naisip mo para sa ating paglalakbay. Ang iyong kamay sa akin ibigay, hindi ka bibitawan saan man mapunta. Biyahe nating dalawa.